Ano? Nagustuhan mo bang ginawa natin, mahal ko? Oo naman, mahal. Ibinigay mong lahat ng kailangan ko. Kaya sobrang kontento ako. Sabi ko na sa'yo hindi ka nagkamali nang ako ang pinili mong maging nobyo. Kapag akong nobyo mo, araw-araw natin uulitin yung ginawa natin. Yan ang gusto ko sa'yo. Ang lakas ng kumpiyansa mo sa sarili. Pero tama ka naman. May ibubuga ka talaga. Tunay mo ako napasaya ngayong gabi. O paano? Gusto mo pa ba ng isa pa? Kaya ko pa Ano, tara? Sige, tara na. Ulit? Teka lang. Ang sakit. Ano ba yung kumakayod sa likod ko? Parang matalim na bagay. Sandali nga. Ano yan? Bakit ganyan ang itsura mo? Isa kang... Aswa! Isang Marami palang dahon ng sambong sa bahaging ito. Ito nga hinahanap ko. Magaling itong halamang gamot para sa lagnat at pananakit ng katawan. Tunay ngang napakayaman ng gubat. Puno ng likas na lunas at mga biyayang handog ng kalikasan. Ha? Teka, iyak ba yun? Parang iyak ng sanggula. habang patuloy sa paglalakad si Itay, unti-unting lumalakas ang pag-iyak ng sanggol. Tila papalapit at mas nagiging malinaw sa bawat hakbang niya. Anong ginagawa ng isang sanggol sa ganitong lugar? Wala namang nakatira sa bahaging ito ng gubat. Pagdating niya sa gitna ng gubat, napansin niya ang isang hukay na tila sinadyang takpan ng mga tuyong dahon at sanga. Parang doon ang gagaling ang iyak ng sanggol na narinig ko. Nang dahan-dahan niyang alisin ang mga iyon, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa kanya, Miss Ligaya. Aba, sanggol nga. Nakabalot pa sa tela. Parang sinadyang iwan dito sa loob ng hukay. Ang ganda naman ng babaeng sanggol na ito. Ano kaya nasa isip ng mga magulang ng batang ito? Gusto ba talaga nilang kitlin ang buhay ng sarili nilang anak? Patawarin nawa sila ng Panginoon. Mabuti na lang at buhay pa ang sanggol. Walang anumang pinsala. Salamat sa Diyos.
Oh, Tay. Mabuti naman at dumating na po kayo. Teka, kaninong sanggol yung karga-karga nyo? Kanino pong anak yan? Saan mo nakuha ang sanggol na yan, Kuya Damian? Nakita ko siya sa gubat. May narinig kasi akong umiiyak, kaya sinundan ko kung saan ang gagaling. Pagdating ko sa gitna ng gubat, narinig ko na may umiiyak na sanggol sa isang hukay. At doon ko nga nakita itong sanggol na nakabalot sa tela. Parang sinadyang iwan doon ng mga walang kwenta niyang magulang. Sino namang magulang ang walang pusong mag-iiwan sa kanilang anak sa gitna ng gubat? Kawawa naman ang sanggol na yan, Tay. Baka naman anak ng mga bandido yan, Kuya Damian, na sinadyang iwan sa gubat dahil tinutugis sila ng mga otoridad. Baka iniwan ang sanggol para hindi ito madamay o para makaligtas sila sa alanganing sitwasyon. Hindi ko alam kung sino ang mga magulang ng sanggol na ito. Naawa ako sa kanya. Kaya dinala ko na lang dito sa bahay. Total, wala ka namang kapatid. Lina, pansamantala ko muna siyang kukupkupin. Ayoko namang iwan o pabayaan siya sa gubat. Wala naman pong problema sa akin, Tay. Mabuti nga po na dito muna sa atin ang sanggol para maalagaan natin siya. Hindi na ako maiinip dito sa bahay kapag kayo ni Kuya Benjo abala sa panggagamot o pangangalap ng mga halamang gamot sa gubat. Pero may napansin ako sa sanggol na ito. Ano naman po yun, Tay? Ang iyak nitong sanggol, hindi gaya ng iyak ng ibang sanggol. Wala siyang emosyon sa pag-iyak. Parang walang kaluluwa. Hindi ko maintindihan kung bakit ganon. Parang kakaiba siya. Paano niyo naman nasabi yun, Tay? Parang walang buhay ang pag-iyak niya. Basta hindi ko maipaliwanag. Parang hindi iyak ng gutom o takot. Kundi parang iyak na walang damdamin. Para siyang hindi sanggol. Pero wala naman po akong napapansin na kakaiba sa kanya, Tay. Ang ganda nga ng sanggol na to eh. Tahimik siya at parang napakabait. Kuya Damian, ikaw na rin ang nagsabi na may kakaiba sa sanggol na yan. Sigurado ba tayong ligtas siya? Baka mapahamak pa tayo. Baka may sakit o baka naman may dalayang sumpa. Baka magdulot pa yan ng kamalasan sa atin. Benjo, hindi porkit may kakaiba sa sanggol na ito ay delikado na. Tandaan mo, ang bawat nilalang bata man o matanda ay may dahilan kung bakit inilalapit sa atin ang tadhana. Baka kaya siya napunta sa atin ay dahil tayo ang itinakdang mag-aalaga at magligtas sa kanya. Hindi natin alam ang buong kwento niya. Pero hindi ibig sabihin nun na dapat na natin siyang katakutan. Anong ipapanghalan natin sa kanya, Tay? May naisip na ako, anak. Elia. Elia ang ipapangalan natin sa kanya. Magandang pangalan yan, Tay. Mula ngayon, Elia nang itatawag namin sa'yo, ha? Pero, paano po kung may maghanap sa kanya? Kung may maghanap sa sanggol na ito, wala tayong ibang gagawin kundi ibalik siya. Lalo na kung sila ang tunay na mga magulang. Wala tayong karapatang angkinin ang isang batang hindi atin. Pero hanggat walang lumilitaw, tayo ang may pananagutan sa kanya na alagaan siya at ituring na atin. Tuluyang kinupkop ni Itay ang napulot niyang sanggol sa gubat, Miss Ligaya. Ilang araw ang lumipas ay wala namang naghahanap sa sanggol. Ngunit kahit ako, may napansin ding kakaiba sa kanya. Isang gabi, habang hindi pa bumabalik si Itay mula sa bahay ng kapitbahay naming ginamot niya. Kuya Benjo, alam mo, mukhang tama si Itay. May kakaiba nga sa sanggol na to. Tingnan mo mga mata niya, sobrang itim. Parang wala kang makitang kahit konting puti. Ngayon ko lang to napansin eh. Oo nga eh. Parang mata ng hayop o ng ibang nilalang. Ha? Ay naku, huwag ka nga magbiro ng ganyan, Kuya Benjo. Hindi ako nagbibiro, Lina. Kaninang madaling araw nakita ko siya. Nakadilat, hindi umiiyak, hindi rin gumagalaw. Tinititigan lang ako.
Nakakatakot ang mga mata niya. Parang mata ng aswang. Tumigil ka nga, Kuya Benjo. Masyado kang eksaherado. Baka naman kasi ganyan lang ang mga mata ni Elia. Kau naman napunta na agad sa aswang. Malay mo. Hindi rin naman natin alam kung saan talaga nanggaling ang sanggol na yan. Baka nga may lahi yan ng aswang. O mas malala pa, baka sa demonyo galing. Huwag kang maingay, Kuya Benjo. Baka dumating si Itay at marinig pang sinabi mo. Magagalit yun. Ayaw niyang mapintasan o masabihan ng masama si Elia. Ano ka ba? Sobra ka naman kung mag-isip eh. Ang mabuti pa, sundan mo na lang si Itay kina Aling Nora. Tulungan mo siya sa panggagamot doon. Kung tapos ka na sa ginagawa mo riyan. Lumipas pa ang mga buwan, inalagaan ni Itay si Elia na parang sariling anak. Ngunit sa tuwing sasapit ang kabilugan ng buwan, may kakaibang nangyayari. Kuya Damian! Kuya Damian, nawawala si Elia! Wala siya sa duyan niya! Ano? Hindi ba natutulog lang siya sa duyan? Saan naman siya pupunta? Tay! Tingnan niyo po dito. May mga kakaibang kalmot sa dingding ng bahay. Para pong likha ng matatalas na kuko ng hayop. Oo nga no. Sino kayang may gawa niyan? Ibig sabihin may nakapasok na mabangis na hayop dito sa bahay? Baka yun ang kumuha kay Elia. Hanapin natin si Lia. Kung kinuha siya ng mabangis na hayop, kailangan natin siyang mailigtas. Nag-aalala at nagmamadali kami lumabas ng bahay. Ngunit laking gulat namin na makita namin si Elia sa labas ng bahay na nakaupo sa lupa. Nakatingala siya at nakatitig sa bilog na buwan. Hindi siya umiiyak, hindi rin gumagalaw. At ang kanyang balat ay biglang nangitim at ang kanyang mga mata mas lalong naging purong itim. Diyos ko, Tay! Anong nangyayari kay Elia? Paano siya napunta rito sa labas? Sinasabi ko na nga ba eh. May sa demonyo sa aswang ang sanggol na yan. Tingnan mo Kuya Damian. Hindi yan normal. Paano siya napunta rito sa labas? At paano niyang nagawang makaupo na mag-isa? At tingnan mo ang mga mata niya. Puro itim na lang. Anong ibig sabihin nito? Anong nangyayari sa iyo, Elia? Lina, anak, Benjo, tulungan niyo ako. Ipasok natin si Lia sa loob ng bahay. Nang maipasok namin si Elia sa loob ng Tay, ano pong ibig sabihin ng nakita natin kanina? Nagugulan na po ako. Mukhang tama si Kuya Benjo. Baka nga may sa aswang o sa demonyo si Elia. Ano? Naniniwala ka na ba sa akin Kuya Damian? Sinabi ko naman sa'yo eh. May sa aswang at demonyo talagang sanggol na ampun mo. Tumigil muna kayong dalawa. Kahit ako'y nalilito at nagtataka sa mga nangyayari. Paano siya nakalabas sa bahay? Kanino ang mga nakita nating kalmot nang matutulis sa kuko sa dingding? At papaanong nakaupo siya sa lupa? Bakit nagbago ang mga mata niya? Ano ba talaga ang pagkataong taglay ng sanggol na dinala ko rito sa bahay? Tay, paano na po ngayon? Anong gagawin natin sa kanya? Nakakatakot po, baka mamaya maulit na naman ang nangyari. Tutuklasin ko ang lihim ng pagkatao ni Elia. Kailangan nating malaman ang katotohanan.
Saan pupuntang itay mo, Lina? Dala-dala pa niya ang sanggol na yon, na may sa demonyo. Ang alam ko, hindi nagtagumpay si Itay sa pagtuklas ng totoong katauhan ni Aliyah. Kuya Benjo, kung ano-ano ng orasyon, dasal at ritual ang ginawa niya. Pati ang espiritu ng kalikasan, tinawag na niya para tulungan siya. Pero wala pa rin siyang nakuha kahit anong sagot. Kaya ngayon, pupunta siya kay Aling Marita para humingi ng tulong. Hindi talaga ako nagkamali. Hindi dapat inampun ng itay mo ang sanggol na yon, dahil kamalasan lang ang dala niyan sa atin. Saan ka nakakita ng hindi tinatalaban ng mga orasyon at ritual? May sa demonyo at sa aswang talagang Iliya na yun. Ano kayang pagkatao ni Aliyah, no? Bakit kaya siya ganun? Ang sabi mo nga ay nagpunta ang itay mo kay Ate Marita. Kung hindi nalaman ni Kuya Damian ang totoong pagkatao ng sanggol na yon, sigurado akong malalaman yun ni Ate Marita. Si Ate Marita ang nagturo sa itay mo ng karamihan sa mga alam niya sa panggagamot at pagkaalbularyo. Mas malawak ang karanasan niya at mas matindi ang koneksyon niya sa mundo ng mga engkanto, espiritu at iba pang nilalang na hindi natin lubos na nauunawaan. Kung may taong makakatuklas ng katotohanan, siya yun. Sana nga, Kuya Benjo. Sana nga malaman ni Aling Marita kung ano ba talaga si Aliyah. Kung anong klaseng nilalang siya o kung tao ba talaga siya. Samantala nasa labas na ng bahay ni Aling Marita si Itay. Habang karga-karga si Elia. Talagang sinadya pa ni Itay na puntahan ang bahay ni Aling Marita na nasa pinakadulo ng baryo. Hindi nagtagal ay may nagbukas na ng pinto. Marita? Marita? Nariyan ka ba? Marita! Damian, anong ginagawa mo rito ng ganito kaaga? At sino ang batang yan? Kailangan ko ang tulong mo, Marita. Ipaliwanag ko na lang sa iyo mamaya. Maari mo ba kami papasukin? Sige. Halika sa loob, Damian. Pagkapasok sa loob ng bahay, hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Aling Marita. Ngayon sabihin mo kung ano sadya mo sa akin, Damian, at sino ang batang yan. Huwag mo sabihing anak mo yan. Sino ang nanay niyan? Mali ang iniisip mo, Marita. Hindi ko anak ang sanggol na ito. Napulot ko lang ito sa gubat. Iniwan siya ron. Sinadyang abandonahin ang mga magulang. Kaya dinala ko siya sa bahay. Hanggang ngayon, wala pa rin naghahanap sa kanya. Kaya habang wala pang umaangkin, nasa pangangalaga ko muna itong sanggol. At pinangalanan ko siyang Elia. Ay, ganun ba? Akala ko kasi... bueno, bakit ka na madapa rito ng sobrang aga at isinama mo pang sanggol? Ganito kasi. Ang kanyang pagkatao.
At doon nagsimula ang mas malalim na paghahanap ni Itay sa katotohanan. Sa tulong ni Aling Marita, sinubukan nilang tuklasin ang lihim sa likod ng sanggol na si Elia. Pero sa puso ko, may kaba. Pakiramdam ko'y mas marami pa ang kanilang kailangang matuklasan. Ay, sisimulan ko na. Sige. Tumayo si Aling Marita sa harap ng sanggol na si Elia at hinawakan ang noon nito. Ibang-iba ang kanyang ginawa kumpara sa orasyong isinagawa ni Itay. Siya ay umusal ng mga salitang hindi maintindihan. In nomine Dei, revelare veritatem, que est este infans, luce et tenebres, manifestare originem. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi mo, Marita. Ano ba ang wika na yan? Ngunit hindi sumagot si Aling Marita. Patuloy lang ito sa pag-usal ng mga salitang hindi maintindihan. Maya-maya ay bigla siyang nanginig. Pumikit siya ng mariin habang mahigpit ang hawak sa noo ni Elia. Ilang saglit pa ay bigla siyang bumitaw. Napaupo at hingal na hingal. Hindi mo dapat kinuha ang sanggol na yan, Damian. Bakit, Marita? Anong nakita mo? Napabuntong hininga si Aling Marita. Matagal siyang hindi nagsalita. Parang may kinakalaban sa loob ng isip niya. Ang sanggol na yan, anak yan ng isang aswang. Ano? Gulat na gulat si Itay Miss Ligaya. Napaatras siya na parang may malamig na hangin na dumaan sa pagitan nila ni Elia. Anak siya ng aswang na si Oryang. Ang aswang na tinugis at pinatay kamakailan ng mga taga-baryo. Ang akala ko'y tapos na ang lahat, pero hindi pa pala nagwawakas ang kanyang lahi. Kilala ko si Oryang. Isa siya sa pinakamalakas na aswang. Natatandaan ko kung gaano nahirapan ang mga taga-baryo na mapuksa siya. Kung hindi dahil sa tulong natin, baka hindi siya napatay. Diyos ko. Kung ganon, ay may lahing aswang ang sanggol na ito. Ibig sabihin, tama pala ang hinala ni Benjo. Oo, may lahing aswang ang sanggol na yan, Damian. At nakita ko rin kung bakit siya iniwan sa gubat. Gusto siyang patayin, Damian. Iniwan siya ron para hindi siya mabuhay. Para hindi siya lumaki at maging ganap na aswang. Pero, kung ganon, sino ang nag-iwan sa kanya? Yun ang hindi ko pa makita sa ngayon. Pero siguradong hindi si Oryang ang nag-iwan sa kanyang anak dahil patay na si Oryang. Hindi malinaw sa akin kung sino ang nagdala sa kanya sa gubat. Bastang sigurado ako, may ibang tao. May ibang anino na nagdala sa kanya ron para idispatcha siya. Muling tinitigan ni Itay si Elia. Tahimik lamang ang sanggol. Hindi umiiyak at hindi rin natatakot. Ang maamo niyang mukha'y wari bang walang kamuang-muhang sa lahat ng sinabi ni Aling Marita. Sa isip niya si Elia palang may kagagawa ng mga kalmot sa dingding na parang kalmot ng mabangis na hayop dahil isa itong aswang. Pero sa halip na matakot, ibang damdamin ang nanaig kay Itay. Awa. Awa para sa isang musmos na walang kasalanan. Kahit pa sinasabing may lahi itong aswang, parang may bumubulong sa kanyang puso na huwag itong husgahan agad. Ang kailangan mong gawin ay sunugin ang sanggol habang maliit pa siya at mahina pa. Dahil kapag lumaki na siya, mag-uumpisa na ang pagbabago. Magiging ganap na siyang aswang at delikado yon para sa buong baryo. Hindi. Hindi ko kayang gawin yan, Marita. Hindi ko kayang sunugin ang isang sanggol. Lalo na si Aliyah, na napalapit na sa akin. Pero yan lang ang solusyon.
Kapag hinayaan mo mabuhay ang sanggol na yan, baka ikaw pa ang unang saktan niyan balang araw o ang anak mo. Hindi. Hindi ko kayang saktan si Elia. Ang mabuti pa. Alis na lang kami. Maraming salamat, Marita. Pero hindi ko kayang gawin ang iniuutos mo sa akin. Dali-daling lumabas si Itay bitbit si Elia sa kanyang mga bisig. Hindi niya nilingon si Aling Marta. Tahimik siyang naglakad pa uwi. Sa bawat hakbang ramdam niya ang bigat sa puso niya. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa tanong na wala pang kasagutan. Sa totoo lang kahit ako, hindi ko rin alam ang tamang gawin. Si Elia. Siya ba isang banta o isa lang sanggol na kailangan ng pag-aaruga? Pagbalik ni Itay mula sa bahay ni Aling Marita, dumiretso siya sa sala. Tahimik kaming naghihintay ni Kuya Benjo. Kita sa mukha ni Kuya Benjo ang matinding kaba. Habang ako naman ay hindi mapakali sa kinauupuan ko. Lalo pang bumigat ang dibdib ko nang makita ko si Itay na dahan-dahang lumalapit. Hawak ang kanyang sombrero. Basang-basa ng pawis ang noo at karga sa kaliwang braso ang mahimbing na natutulog na si Elia. Oh, Tay, ano pong nangyari? Nalaman po ba ni Aling Marita kung anong tunay na katauhan ni Elia? Bakit ganyan ang mukha mo, Kuya Damian? Ano ang resulta? Tama ang hinala mo, Benjo. Anong ibig mong sabihin, Tay? Si Elia, hindi siya ordinaryong sanggol. Siya ay may lahing aswang. Nanlaki ang mga mata namin ni Kuya Benjo sa aming narinig, Miss Ligaya. Parang biglang tumigil ang oras. Napabalikwas si Kuya Benjo sa pagkakaupo at halos mapasigaw sa gulat. Ano po? Ibig sabihin, tama talaga si Kuya Benjo? Aswang nga si Elia? O, di ba? Tama ako. Unang tingin ko pa lang sa sanggol na yan, malakas ng kutob ko na aswang yan. May sa demonyo. Kaya ano pang hinihintay mo, Kuya Damian? Idispatcha mo na yan. Mapanganib yan, lalo na't nakumpirma mong aswang nga yan. Oo, aswang si Elia. Anak siya ng aswang na si Oryang, ang tinugis at napatay ng mga taga-baryo. Pero hindi ko siya kayang saktan. Wala naman siyang ginagawang masama. Sanggol lang siya at wala pang kamuang-muang sa mundo. Ano? Anak siya ni Oryang? Siguradong delikadong sanggol na yan. Alam mo na ngang aswang yan tapos wala kang gagawin? Kuya Damian, albularyo ka pa naman. Dapat ginagawa mong tamang gawin para dyan. Oo, sanggol pa yan. At wala pang muwang. Pero paano tayo nakakasiguro na hindi makakapanakit yan? May mga ginawa na nga siyang kakaiba eh. Aswang yan. Huwag mong hintayin na pumatay pa yan ng tao. Huwag mong hintayin na patayin tayo niyan. Tama po si Kuya Benjo, Tay. Oo, napamahal na rin tayo kay Elia. Pero aswang po siya. Delikado siya, Tay. Baka mamaya saktan niya tayo. At ang mas nakakatakot, baka pati tayo patayin niya. Pasensya na kayo. Pero hindi ko kayang saktan si Elia. Hindi ko siya ididispatcha. Mananatili pa rin siya rito sa bahay natin. Ngayong alam na natin ang totoo tungkol sa kanya, mas lalo natin siyang kailangan ingatan at protektahan para hindi siya lumaking masama. Kuya Damian, nahihibang ka na ba? Baka pagsisihan mo ang desisyon niyang balang araw. Hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko, Benjo. Sigurado po ba kayo, Tay? Dito pa rin titira si Elia? Kahit alam na nating isa siyang aswang? Oo, anak. Tama ang narinig mo. Hanggat hindi siya nagiging ganap na aswang, si Elia pa rin siya. Yung Elia na inaalaga at minahal natin. Kahit tutol kami ni Kuya Benjo sa desisyon ni Itay,
wala kaming nagawa. Nanatili si Elia sa bahay. Sa totoo lang, kahit natatakot na ako, inaalagaan ko pa rin siya. Pero sa kabila ng pangamba, wala naman akong nakitang masamang pagbabago sa kanya. Isa pa rin siyang tahimik at walang kamuang-muang na sanggol. Pero ramdam kong nag-iba ang pakikitungo sa kanya ni Kuya Benjo. Iniiwasan niya si Elia, ni hindi man lang ito nilalapitan. Lagi siyang nakamasid, waring naghihintay ng kahit kaunting pagkakamali ng bata. Isang linggo na ang lumipas at tila bumalik na sa normal ang takbo ng buhay sa bahay. Pero isang araw, nagulat na lang kami nang biglang sumugod ang mga tao mula sa baryo. Galit na galit ang mga mukha nila. Ang ilan ay may dalang sibat, itak at mga sulo. Eh, Damian! Damian! Lumabas ka riyan! Ilabas mo ang sanggol! Ilabas nyo ang sanggol. Hindi kami papayag na magkaroon na naman ng halimaw sa baryo natin. Nagkagulo sa labas ng bahay. Agad lumabas si Itay. Ako naman binantayan ko si Elia na nooy natutulog sa duyan. Si Kuya Benjo, nasa gilid lang ng pinto hawak ang isang patalim. Pero hindi para kay Elia. Para depensahan ang sarili, sakaling may sumugod sa loob. Anong kaguluhan ito? Mang Paulino, Mang Abner, bakit kayo narito? At kasama niyo ang mga kapitbahay natin. Anong kailangan niyo sa akin? Huwag ka nang magkaila, Damian! Kalat na ang balita sa buong baryo. Alam na naming aswang yung sanggol na kinupkop mo! Nagulat si Itay kung paano nalaman ng buong baryo ang lihim tungkol sa sanggol na inampon niya. Gayong sila Aling Marita lamang ang nakakaalam nito. Ngunit sa isip niya, alam na niya kung bakit. At sa puntong iyon, ano pa ba ang magagawa niya kundi ang magsabi ng totoo? Oo, alam kong may dugong aswang si Elia. Nanak siya ng aswang na si Uriang. Di hindi ko nga alam kung sino ang nag-iwan sa kanya sa gubat. At kung paano siya napunta ron. Pero sanggol pa lang si Elia, wala naman siyang ginagawang masama. Hindi pa siya ganap na aswang. Nung sinasabi mong wala siyang ginagawang masama, kakabilang may natagpo ang patay na baboy at manok sa bakuran ni Mang Mando. Para silang kinatay ng kung ano, wakwak ang mga tiyan. Nawawala ang laman loob. Ang mga manok naman, walang ulo at ubos ang dugo. Sino pa ba ang makakagawa ng ganong kabrutal na pagpatay kundi isang aswang? Ano? Anong nangyari sa mga alaga ni Mang Mando? Yan sana sasabihin ko sa'yo kanina, kuya. Galit na galit si Mang Mando dahil may pumatay sa mga alaga niyang hayop. Sa tingin niya, hindi ito gawa ng ordinaryong tao, kundi ng isang aswang. At paano niyo naman nasabing aswang ang may gawa niyon? May nakakita ba sa inyo sa aswang? Nakita niyo ba si Elia mismo ang gumawa ng ipinagbibintang ninyo? Kuya Damian, ano pa bang kailangan mong ebidensya? Hindi yun coincidence. May kakaiba kay Elia. At ngayon may mga natagpuan ng mga patay na hayop na kahit kailanman ay hindi pa nangyayari rito. Baka sa susunod hindi na hayop ang patahin ng aswang. Baka tao na. Ano po ba talagang gusto niyong mangyari? Ano pong balak ninyong gawin sa sanggol? Kailangan nang i-dispatcha ang sanggol na yan bago pa siya makapanakit. Bago pa siya makapatay ng tao. Hindi ko kayang saktan o ipahamak ang isang inosenteng sanggol. Kung may mangyaring masama sa inyo dito sa baryo, ako ang mananagot. Pero sa ngayon, wala siyang ginagawang masama at kahit anong gawin ninyo, hindi ko siya i-dispatcha. Ilang minuto ring natahimik ang mga tao. Pero halatang hindi pa rin nawawala ang galit nila, Miss Ligaya. Ang ilan ay nagbubulungan.
Habang ang iba'y muling sumisigaw, pilit na hinihinging idispatsa ang sanggol na kinupkop ni Itay. Si Elia naman ay mahiming pa rin natutulog. Walang kamalay-malay sa kaguluhan. Tahimik. Walang muwang sa gulo na dala ng kanyang katauhan. Kung hindi kayo kikilos ngayon, baka isa sa atin ang sumunod sa mag-alagang hayop ni Mang Mando na pinatay ng aswang. Hindi tayo ligtas hanggat naandyan ang halimaw. Kuya Damian, hindi mo ba naiisip na baka may katotohanan ng sinasabi nila? Hindi natin alam kung kailan siya magbabago. Kaya habang maaga pa, dapat na natin siyang alisin. Panganib ang dala ng sanggol na yan para sa ating lahat. Mas lalong hindi natin alam kung ano ang mangyayari kung agad natin siyang itataboy. Paano kung kaya pa natin siyang itama? Paano kung kaya siyang ilayo sa kadiliman? Sa sinabi ni Itay, napagtanto ko na tama siya. Baka naman maaari pang baguhin ang kapalaran ni Elia. Baka hindi pa huli ang lahat para sa isang tulad niya. Isang sanggol na hindi naman pinili ang mundong kinasadlakan niya. Kung may pag-asa pa siyang lumaking normal. Pero paano? Anong gusto mong sabihin, Damian? Na pwede pa siyang magbago? Kapag ipinanganak kang aswang ka na habang buhay. O mabuti naman at nandito na rin si Marita. Siguro nagtataka ka, Damian, kung kanino namin nalaman ang tungkol sa ampon mo. Kay Marita namin nalaman. Siya ang nagsabi sa amin. Napalingon kami sa likod ni Mang Paulino at Mang Abner at nakita naming dumating na rin si Aling Marita. Tahimik itong lumapit sa harapan at tumingin kay Itay na may lungkot sa mga mata. Sinasabi ko na nga ba? Ang lakas ng loob mong humarap sa akin matapos mo akong traidoren, Marita. Patawarin mo ako, Damian. Ngunit kapakanan lang ng buong baryong iniisip ko. Bakit mo sinabi sa kanila ang tungkol kay Elia? Akala ko pa naman, mapagkakatiwalaan kita. Tama lang ang sinabi ni Marita sa amin ang totoo tungkol sa ampun mo, na anak siya ng aswang na si Oryang. Mapanganib ang sanggol na yan kung dugo ni Oryang ang nadadalaytay sa kanya. Oo, anak siya ni Oryang. Pero hindi ibig sabihin nun ay magiging halimaw na rin siya. Sanggol pa lang siya, walang muwang, walang alam. Hindi niya pinili kung kaninong tiyan siya isisilang. At lalong hindi kasalanan ng isang bata ang dugo na nananalaytay sa kanya. Pero Damian, kailangan mong inispatsa ang sanggol. Kailangan siyang mamatay upang hindi makapagdala ng gulo rito sa baryo. Nagkakamali kayong lahat. Hindi manggugulo si Elia. At lalong hindi siya banta sa kahit kanino. Ngunit hanggang kailan? Hindi habang buhay ay sanggol yan. Lalaki at lalaki rin yan. At sa paglaki niya, magiging halimaw din siya. Gaya ng kanyang ina. Kaya ngayon pa lang dapat ay wakasan na natin ang buhay ng aswang. Maghunos dili kayong lahat. Gumagawa ako ng paraan para alisin ang pagiging aswang ni Elia. Gagamutin ko siya. Bigyan niyo ako ng konting panahon. Nakikiusap ako sa inyo. Ang kailangan niya ay pagkalinga, hindi panghuhusga. At habang ako'y nabubuhay, hindi ko hahayaang saktan siya ng kahit sino. Dahil anak man siya ng aswang. May karapatan pa rin siyang mabuhay bilang tao. Nagkatinginan ng mga tao. Ilang saglit silang natahimik. Maya-maya'y nagsalita si Mang Abner. Pagbibigyan ka namin, Damian. Malaki ang tiwala namin sa iyo. Dahil isa sa mga albularyo na malaki ang naitulong sa amin dito sa baryo. Kayong dalawa ni Marita.
At gusto naming maniwala na gagawa ka talaga ng paraan para alisin ang pagiging aswang ng sanggol. Pero tandaan mo, bibigyan ka lang namin ng ilang araw. At kapag hindi mo nagawa na alisin ang pagiging aswang ng sanggol na yan, asensyahan tayo. Kailangan na siyang idispatcha para sa ikatatahimik ng ating baryo. Mapanganib ang binabalak mo, Damian. Kapag hindi ka nagtagumpay na maalis ang pagiging aswang ng sanggol na yan, maaaring tumalbog sa iyo ang gagawin mong ritual. Maaaring ikaw ang sumpain o mas malala pa, ang pamilya mong madamay. Tay, totoo po bang sinabi ni Aling Marita na mapanganib ang gagawin mo kay Elia? Huwag mo na kayang ituloy yan, Tay. Baka mapahamak pa tayo. Huwag kang mag-alala, anak. Walang mangyayari sa akin. Bigyan niyo lang ako ng panahon. Gagawan ko ito ng paraan. Susubukan kong alisin ang pagiging aswang ni Elia. Kung ganon, tutulungan kita, Damian. Pagtulungan natin na alisin ang pagiging aswang ng sanggol. Tulungan mo ako? Matapos mo akong ipagkanulo? Sana'y maunawaan mo, Damian. Kinailangan kong sabihin sa kanila ang nalaman ko dahil natakot ako na baka magdala ng kapahamakan ng sanggol na yan. Pero kung buo ang loob mo na alisin ang pagkaaswang niya, gagawin ko rin ang lahat para tumulong. Hayaan mo makabawi ako sa pagkakamali ko. Sana nga'y totoo ang sinabi mo, Marita. Na gusto mo talaga akong tulungan. Dahil ayokong tuluyang mawala ang tiwala ko sa iyo. Sumang-ayon din ang mga taga-baryo sa plano ni na Itay at Aling Marita. Sa isip nila, malaki ang tsansa na magtagumpay sila dahil magtutulungan ang dalawang magaling na albularyo. Para sa kanila ito na ang huling pagkakataon ni Elia na maging normal. Lahat ay umaasa. Pero may isa sa amin na hindi sumang-ayon. Kahit hindi siya nagsalita sa harap ng lahat. Si Kuya Benjo. Nang makaalis na ang mga taga-baryo at bumalik ang lahat sa kanya-kanyang mga bahay, napansin kong tahimik lang si Kuya Benjo. Nasa labas lang siya ng bahay at nakatingin sa kawalan. Lumapit ako nang hindi niya namamalayan. At doon ko narinig ang mga salitang binitawan niya. Hindi ito dapat mangyari. Kailangan na hindi matuloy ang balak nila. Kailangan na madispatcha ang sanggol sa lalong madaling panahon. Balak ko sanang kausapin si Kuya Benjo tungkol sa narinig kong sinabi niya. Para bang may tinatago siya. Parang may mabigat siyang dinadala. Pero bago ko pa siya malapitan, bigla na lang siyang naglakad ng mabilis papunta sa gubat. Hindi ko alam kung ano ang pumasok sa isip ko. Basta na lang akong sumunod sa kanya. Maingat sa aking bawat hakbang. Kinakabahan ako na baka mahalata niya. Pero sinikap kong hindi gumawa ng ingay. Mabuti na lang at maliwanag na ang buwan. Iyon ang nagsilbing ilaw sa dinaraanan ko. Bukod sa huni ng mga kuliglig at mahinang yabag ni Kuya Benjo, wala na akong ibang naririnig. Hindi siya lumilingon. Hindi niya alam na may sumusunod pala sa kanya. Ano kayang gagawin ni Kuya Benjo dito sa loob ng gubat? Hindi kaya may kinakatagpo siya dito? Ilang sandali pa nagulat ako nang biglang huminto si Kuya Benjo sa kalagitnaan ng gubat. Sa tapat ng isang malaking puno. Para bang may hinihintay siya roon. Sino kayang hinihintay niya rito? Hindi kaya may kinakatagpo siyang babae? Sa lahat pa talaga ng lugar, dito pa sa gitna ng gubat? Grabe si Kuya Benjo. Bakit pa kailangang ilihim kung may kasintahan siya? Si Kuya Benjo talaga.
Nakuha ni Kuya Damian ang ating anak sa gubat. Hindi ko inakala mabubuhay pa siya. Tinakpan ko na siya ng mga tuyong dahon at sanga. Sadyang matibay ang sanggol. Akala ko sa ginawa ko, tuluyan na siyang malalagutan ng hininga. Pero nakaligtas pa rin siya. At ngayon, nasa pangangalaga na siya ng albularyo. Ano? Hindi pa patay ang sanggol? Bakit ka pumalpak, Benjo? Hindi pwedeng mabuhay ang anak natin! Hindi maaari! Nangilabot ako sa mga narinig ko. Si Elia pala ang anak ni na Kuya Benjo at ang aswang na si Oryang. At ang mas masakit, gusto nilang mamatay ang sarili nilang anak. Kuya Benjo, hindi ko akalaing may tinatago kang ganitong kadilim na lihim. Ano kaya magiging reaksyon ng mga taga-baryo kapag nalaman nila to? Hindi siya dapat mabuhay, Benjo. Siya ang nakataktang pumatay sa akin at sa lahat ng aking kalahing aswang. Isa siyang banta sa amin. Kahit kailan, wala ka talagang silbi. Nangangamba rin ako, Oryang. Dahil ang balak sa kanya ni Kuya Damian, alisin ang kanyang pagiging aswang at gawin siyang normal. Ano? Hindi pwedeng mangyari yon. Kapag naging normal ang sanggol, mas lalo siyang lalakas, mas lalo siyang magiging mapanganib. Hindi dapat matuloy ang balak ng albularyong yon, Benjo. Gumawa ka ng paraan. Kailangang mawala ang sanggol sa lalong madaling panahon. Dapat siyang mamatay, Benjo. Dahil nalalapit ang pagiganti ko sa buong baryo na nagtangkang pumatay sa akin! Masusunod, Oryang. Kahit ako, gusto kong idispatch ang sanggol. Ayoko sa responsibilidad. Baka malaman pa ni Kuya Damian na anak ko ang sanggol na yon. Baka mawalan pa ako ng trabaho. Kung ayaw mong madamay sa paghihiganti ko, gawin mong trabaho mo. Patayin mo ang sanggol. Patayin mo ang sarili nating anak. Ayokong masirang plano ko. Malapit na ang araw ng paniningil. Akala nila napatay na nila ako. Nagkakamali sila. Pinilit kong mabuhay para sa araw na yon. Sa araw ng paghaharap. Sila naman ang dudurugin ko. Pinilit kong mabuhay para magkiganti. Walang ano-ano'y biglang nagbago ng anyo si Oryang, Miss Ligaya. Unti-unting tinubuan na may itim na balahibo ang buo niyang katawan. Humaba ang kanyang mga tenga. Pati na rin ang kanyang mga kuko sa kamay at paa. Nagkaroon siya ng mahabang buntot. Nanilisik ang kanyang mga mata. At unti-unting lumitaw ang matutulis niyang mga pangit. Hanggang sa tuluyan siyang maging isang dambuhalang itim na aso. Diyos ko, aswang nga siya. Isa siyang napakalaking aso. Anong klaseng nilalang yan? Nanindig ang lahat ng balahibo ko. Hindi ko na kayang manatili pa roon. Hindi ko pwedeng baliwalain ang lahat ng narinig ko. Kailangan itong malaman ni Itay. Hindi ko akalaing magagawa mong i-dispatch ang sarili mong anak. Kuya Benjo, napakasama mo. Dahan-dahan akong umatras mula sa likod ng puno. Maingat na maingat. Ayokong marinig nila ang bawat hakbang ko. Pagkalayo ko ng kaunti, agad akong tumalikod at tumakbo. Puno ng takot. Puno ng kaba. Pero higit sa lahat, puno ng galit. Kailangan kong makarating sa bahay. Kailangan kong sabihin kay Itay ang lahat ng nalaman ko. Tay, kailangan malaman ang lahat ng ito ni Itay bago pa mahuli ang lahat. Kailangan ding malaman ng mga taga-baryo ang masamang balak ng aswang na yon. Pagdating ko sa bahay, agad kong hinanap si Itay. Naabutan ko siyang pinapatulog si Elia sa duyan. Oh, saan ka ba galing, anak? Kanina pa kita hinahanap eh. Si Kuya Benjo mo, nakita mo ba? Tay! Tay! Bakit humahangos ka, anak? At parang takot na takot ka. Ano pa nangyari? Hinila ko si Itay papasok sa aking kwarto.
Doon ko siya dinala upang masigurong walang makakarinig sa sasabihin ko sa kanya. Bakit ba, anak? Ano ba ang problema? Bakit kailangan pa nating pumasok sa kwarto mo? Tay, makinig po kayo. May kailangan po kayong malaman. Ano ba yun, nak? Sinundan ko po kanina si Kuya Bencho. Nagpunta siya sa gubat. Akala ko po makikipagkita lang siya sa kasintahan niya. Pero iba pong natuklasan ko, Tay. Ano ba ang natuklasan mo? Tay, ang kinatagpo niya sa gubat ay si Oryang. Ang aswang. May relasyon po sila. At si Elia, anak nila. Ano? Buhay pa si Oryang? At anak nila si Elia? Paano nangyari yun? Hindi ko rin po alam, Tay. Basta nag-usap sila kanina sa gitna ng gubat. Doon po sila nagkita. Ang sabi ni Kuya Benjo, siyang nag-iwan kay Elia sa gubat. Binoon niya sa lupa at tinakpan ng mga tuyong dahon at sanga para mamatay. Gusto nilang mamatay ang sarili nilang anak dahil banta si Elia sa lahi ni Oryang. Hindi raw dapat mabuhay ang sanggol, kaya gusto nilang i-dispatch siya. At saka balak din magiganti ni Oryang sa mga taga-baryo dahil sa pagtangkang pagpatay sa kanya. Mabuti na lang daw at nakaligtas siya para makaganti. Matibay talaga ang Oryang na yan. Hindi pa rin namatay. Hindi ko inakala na may relasyon pala sila ni Benjo. Yung taong pinagkakatiwalaan ko. Isa pa naman siyang mahusay na kanang kamay ko sa panggagamot. Pero kikipagsabwatan pala sa isang demonyo. At higit sa lahat, ang kapal ng mukha nilang pagplanuhan ang pagpatay sa sarili nilang anak. Mga walang kwentang magulang. Pwede! At isa pa, Tay, hindi raw maaari na maging normal na tao si Elia dahil mas lalo daw siyang magiging malakas at mas mapanganib. Anong ibig mo sabihin? Hindi ko rin po lubos maintindihan, Tay. Pero parang natatakot si Oryang na maging isang ordinaryong taong anak niya. Sa palagay ko, baka si Elia ang tanging susi para tuluyang mapuksa ang lahi ng mga aswang. Kung ganon, mas lalo natin kailangan alisin ang pagkaswang ni Elia. Halika na, punta natin si Marita at sabihin sa kanya ang lahat ng nalaman mo. Kailangan na naming maisagawa ang ritual sa lalong madaling panahon. Isasama na kita, pati si Elia. Baka abutan pa kayo rito ng traidor na si Benjo. Kumadla siya sa akin. Magtutuos kami! Ngunit paglabas namin ng kwarto at nang balikan namin si Elia na nasa duyat. Nawawala si Elia! Tay! May kumuha sa kanya! Si Benjo ang kumuha kay Elia. Siguradong siya yun. Nasa lisihan niya tayo. Paano niyan, Tay? Baka kung anong gawin niya kay Elia. Halika, tingnan natin sa labas. Baka naroon pa ang traidor na yon. Nagmamadali kaming lumabas ng bahay. Umaasa nga abutan pa namin si Kuya Benjo. Ngunit huli na, wala na siya sa paligid. Malakas ang hinala namin ni Itay na siya ang kumuha kay Elia. Linti ka, Benjo. Hindi ko hahayaan na may gawin kang masama kay Elia. May inusal si Itay na isang kakaibang dasal na hindi ko maintindihan. Paulit-ulit niya itong binibigkas. Sentiveran ondelim, Carno e Charles Sombaren, Elom Diat, Marukin, ang talon sumagwinin, Hanak Elom Toriaven. Ano pong binibigkas niyo, Tay? Para saan po yan? Sa pamamagitan ng dasal na inusal ko, matutukoy natin kung nasan si Benjo, kung saan niya dinala si Elia. Oo nga pala, Miss Ligaya. May kaalaman si Itay sa mga kakaibang kapangyarihan na minanapa raw niya mula sa kanyang mga ninuno. Mga dasal, orasyon at ritual na ginagamit upang makita ang mga bagay na hindi kayang abutin ng karaniwang paningin. Hindi ko man lubos na nauunawaan, pero dama kong may bisa ang bawat ginagawa niya. Alam ko na kung saan dinala ni Benjo si Elia. Kala siguro niya ay hindi ko malalaman kung saan siya nagpunta. Mabuti pang punta natin si Marita at ang mga taga-baryo. Kailangan nilang malaman ang masamang balak ni na Oryang. Opo, Itay.
Agad kaming nagtungo sa bahay ni Aling Marita. Siya muna ang unang kinausap namin ni Itay. Anong ginagawa mo rito, Damian? Gabi na. Kasama mo pa si Lina. Marita, kailangan natin mag-usap. May dapat kang malaman. At kailangan malaman din ito ng mga taga-baryo. Ano yon, Damian? Sinadya mo pa talaga akong puntahan dito sa bahay ko sa 10 oras ng gabi. May malaki tayong problema. Buhay pa si Oriang. May relasyon sila ni Benjo. Sa sinabi ni Itay, ay nanlaki ang mga mata ni Aling Marita. Anong sinabi mo? Totoo ba yan, Damian? Totoo po ang sinabi ni Itay. Nakita ko po si Kuya Benjo. Kausap ang aswang ni si Oriang sa gubat. At ang mas ikagugulat mo, si Elia ang sanggol na nakuha ko sa gubat at kinupkup ko. Ay anak ni na Benjo at Oriang. Ano? Ay, Diyos ko. Paano nabuhay pa si Oriang? Samantalang natalo na natin siya noon. Bakit hindi ko ito nakita sa ginawa kong orasyon? Hindi ko alam, Marita. Hanggang ngayon, gulat na gulat pa rin ako at nagtataka sa lahat ng aking nalaman. Isa pa, narinig din ng anak kong si Lina na balak nilang patayin si Elia, ang sarili nilang anak, dahil isa itong banta kay Oriang at sa lahi niyang mga aswang. Kailangan na nating isagawa ang ritual, Marita, na mag-aalis sa pagiging aswang ni Elia. Nalaman din kasi ni Lina na kapag naging isang ordinaryong tao si Elia, mas magiging mapanganib siya kay Oriang. May hinala ako kung bakit natatakot si Oriang sa sarili niyang anak, lalo na kapag naging normal itong tao. Maaaring may taglay na kapangyarihang mas makapangyarihan pa sa ina niya. Isang uri ng lakas na hindi mula sa lahi ng mga aswang, kundi sa lahi ng tao. Kapag tuluyang nawala ang pagiging aswang ni Elia, baka magising ang kapangyarihang yon at tuluyang maging dahilan ng pagkamatay ni Oriang at ng lahi niyang aswang. Nasaan ang anak ni Oriang? Kailangan na natin siyang ihanda para sa ritual. Kinuha po siya ni Kuya Benjo. Sa tingin po namin ni Itay, baka isinagawa na nilang masama nilang balak kay Elia. Ano? Kinuha niyang sanggol? Hindi tayo maaari mag-aksaya ng oras. Damian, isagawa na natin ng ritual kahit wala rito ang sanggol. Basta may kahit anong gamit siya na maaari natin magamit. Sige, ipakukuha ko kay Lina. Isa pa, Marita. Kailangan din nating sabihan ng mga taga-baryo na maganda. May balak magiganti si Oriang. Babalikan niya tayo kapag nadispatcha na niya ang sarili niyang anak. Ang kapal ng mukha ng aswang na yon na magigante, samantalang siya mismo ang ilang beses nang naminsala sa baryo. Ilan na sa mga taga rito ang pinatay niya. Wala siyang pinipiling biktima. Kahit mga inosenteng bata hindi niya pinaliligtas. Kaya kung hindi natin siya tuluyang napatay noon, sisiguraduhin natin ngayon na hindi na siya makaliligtas pa. Hindi siya magtatagumpay sa kahit anumang binabalak niyang kasamaan. Bumalik ako sa bahay at kinuha ang lampi ni Elia. Ibinigay ko ito kay Aling Marita para sa gagawin nilang ritual ni Itay. Ritual na layuning alisin ang pagiging aswang ni Elia. Sa simula, hindi ko lubos maisip kung paano nila iyon isasagawa. Nasa dugo na ni Elia ang pagiging aswang at wala rin ang aktwal niyang katawan para sa ritual na iyon. Kaya paano sila makakasiguro na magtatagumpay sila? Tay, kinakabahan po ako. Sana po maisagawa ninyong mabuti ni Aling Marita ang ritual. Huwag ka mag-alala. Gagawin namin ni Marita ang lahat para magtagumpay kami. Sinimulan na nila ang ritual sa likod bahay. Una, gumuhit si Itay ng bilog sa lupa gamit ang asin. At sa loob nito ay nagsindi siya ng siga. Samantala, inihanda ni Aling Marita ang lampin. Itinupi ito ng 3 ulit. At may dala rin siyang uling na sisindihan. Nang masindihan na ang uling, pinausukan nila ang nakatuping lampin habang si Aling Marita ay bumibigkas ng isang dasal na hindi ko maintindihan. Ramba, silak, torna, debar, ina dulom, ina banar. Ramba, silak, torna, mebar, ina dulom, ina banar.
Rama Silak, Torna Mebar, Ina Dulom, Ina Banal. Habang paulit-ulit na inuusal ni Aling Marita ang dasal, iniloblob naman ni Itay ang pinausukang lampen sa bentitadong tubig. Pagkatapos nito, siya naman ang nagdasal. Naktasurim, Elvatarum, Wantra Esak, Bidamurok. Naktasurin, Elvatarum, Wantra Esak, Bidan Orok. Naktasurin, Elvatarum, Wantra Esak, Bidan Orok. Habang umuusal ng dasal si Itay, muling itinapat ni Aling Marita ang lampin sa apoy upang painitan. Pagkatapos, sabay silang nagdasal. Ngunit kahit Tagalog ang kanilang wika, hindi ko pa rin naiintindihan ang ibig sabihin ng kanilang mga sinasambit. Elia, Liya, anak anak ng dilim, putulin ang kapos na mula sa kasamaan. Isuko ang dugo sa dilim at ibalik sa anyo ng tao. Ilabas ang lakas upang magliwanag ang daan. Muling manumbalik, muling magkatawan, at ilayo sa sumpa ng kadiliman. Pagkatapos ipinagpag nila ang lampin sa hangin, habang sabay na isinisigaw ang huling linya ng dasal, ang pagsiselyo. Sakartuban, Elemsyan, Sakartuban, Elemsyan, Sakartuban, Elemsyan, Sakartuban, Elemsyan, Sakartuban, Elemsyan, Sakartuban, Elemsyan. At ang huli nilang ginawa ay muling iniloblob ang lampin sa bentitadong tubig. Tapos na ang ritual. Kahit wala rito ang sanggol, maaari pa rin siyang makaranas ng lagnat sa loob ng isang araw bilang bahagi ng proseso ng pagtanggal ng kanyang pagiging aswang. Kapag lumipas ang 3 araw na walang kakaibang nangyari sa kanya, ituturing na matagumpay ang ritual. Nararamdaman kong buhay pa si Elia. Kaya kailangan na natin magmadali. Sabihin na natin sa mga taga-baryo ang tungkol sa pagbabalik ni Oryang. Miss Ligaya pagkatapos ng ritual, agad na pinuntahan ni Itay at Aling Marita ang mga taga-baryo. Ipinabatid nila sa lahat ang mga nangyari, pati na ang balak na pagsugod ni Oryang. Laking gulat ng mga taga-baryo nang malamang buhay pa si Oryang. Agad silang nagtipon, nag-usap ng masinsinan at tagplano upang tuluyang magapi ang aswang. Ngayong alam na natin ang ating gagawin. Oras na upang sugurin ang lungga ni Benjo at Oryang. Hindi na natin nahayaang makaligtas pa si Oryang. Hindi na natin siya papayagang muling maghasik ng lagim sa ating baryo. Tara mga kasama, tunggisin natin ang aswang na si Oryang at ang traidor na si Benjo! Dahil sa angking kaalaman ni Itay, agad niyang natukoy kung saan nagtatago sina Kuya Benjo at Oryang. Pati na rin kung saan naroon si Elia. Ayon kay Itay, nararamdaman niyang buhay pa si Elia. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit wala pang ginagawa sina Kuya Benjo sa kanya. Lalo na kung tunay nga mahalaga para kay Oryang ang kamatayan ng sarili nilang anak. Bakit tila wala pa silang ginagawa? Dahil dito, nakaramdam siya ng pangamba. Bagaman naisagawa na nila ni Aling Marita ang ritual, hindi pa rin siya tiyakong nagtagumpay sila sa pag-aalis ng pagiging aswang ni Elia. Makalipas lamang ilang minuto, narating na nila Itay at Aling Marita at ang mga kalalakihan sa baryo ang bungad ng isang kuweba. Sinabihan ako ni Itay na wag na akong sumama dahil mapanganib ang kanilang misyon. Kaya naiwan ako sa bahay. Nandiyan na siya. Nararamdaman ko ang presensya nila.
lalo na ang presensya ng aswang. Mag-iingat kayo sa mga kilos nyo. Mabangis at tuso si Oryang. Tandaan nyo, hindi na siya pwedeng makaligtas sa pagkakataong ito. Mas naging maingat sila sa bawat hakbang habang papasok sa loob ng kuweba. Maya-maya, may nakita silang mahinang liwanag sa di kalayuan. Kasabay ng mga boses na tila may nagtatalo. Dahan-dahan silang lumapit sa pinanggagalingan ng liwanag. At mula sa kanilang pwesto, namataan nila ang dalawang aninong gumagalaw. Nang makalapit pa, doon nila nakita si Kuya Benjo at ang aswang na si Oryang. Halatang mayroong pinagtatalunan. Palihim silang nagtago sa likod ng malalaking bato at tahimik na panakikinggan ang kanilang pag-uusap. Anong gagawin natin? Ang taas ng lagnat niya. Parang hindi na siya gumagalaw. Naninigas na ang katawan niya. May lagnat ang sanggol. Ibig sabihin, umepekto ang ritual natin. Ano ba naman ang ikinatatakot mo? Dapat nga matuwa ka. Hindi na natin kailangang mahirapan sa pagpatay sa sanggol na yan. Sa taas ng lagnat niya, baka mamaya tumirik na lang ang mga mata niya. Wala ka ba talagang puso, Oryang? Wala ka bang kahit kaunting pagmamahal sa anak natin? Dugot laman mo siya. Kahit kailan, Benjo, hindi ko minahal ang sanggol na yan. Wala akong nararamdaman kahit kaunting pagmamahal para sa kanya. Para sa akin, isa siyang pagkakamali. Ikaw ang may kasalanan. Init lang ng katawan ang hanap ko noon. Hindi ko alam na bubuntisin mo ako. At nagsinungaling ka rin sa akin. Ang sabi mo, baog ka. Kaya ang akala ko, hindi ako mabubuntis. Ayoko talaga magkaanak, Benjo. Wala sa bokabularyo ko ang magiging ina. Pero niloko mo ko. Nabuntis mo ako. At yung sanggol na yan ang bunga ng kasinungalingan mo. Bakit hindi mo na lang siya pinalaglag noon pa? Habang nasa sinapupunan mo pa siya. Kung ayaw mo talagang magkaanak. Hindi ko pwedeng ilaglag ang sanggol habang nasa sinapupunan ko pa siya. Sa lahi namin, kapag tinangkang ilaglag ng babaeng aswang ang sanggol na nasa sinapupunan niya, pwede niya itong ikamatay. Kaya kahit ayoko siyang dalhin sa sinapupunan ko, wala akong magawa. Tiniis ko hanggang sa maipanganak ko siya. Basta, nagbago ng isip ko. Ayoko na. Ayoko nang patayin ng sanggol. Naaawa ako sa kanya. Tingnan mo siya, Oryang. Ang taas na ng lagnat niya. Pero lumalaban pa rin. Parang sinasabi ng katawan niya na ayaw niyang mamatay. Ngayon ka pa naawa? Samantalang ibinaon mo na nga siya sa hukay para patayin. Huwag kang magmalinis, Benjo. Gusto mo ring mawala ang sanggol na yan. Ayaw mo ng responsibilidad? Ayaw mong mag-alaga? Kung ayaw mong patayin ang sanggol, ikaw na lang ang papatayin ko. At pagkatapos mo, siya naman ang isusunod ko. Kitang-kita ni na Itay kung paano biglang nagbago ang anyo ni Oryang, Miss Ligaya. Unti-unti siya naging isang dambuhalang itim na aso. Isang nakakakilabot na aswang. Huwag kang lalapit! Huwag! Huwag! Walang awang nilapa ni Oryang si Kuya Benjo. Winarak niya ang dibdib at siya nito. Saka walang pag-aatubiling dinukot ang puso at mga lamang loob. At kinain ng mga ito na parang gutom na hayop. Pinagbayaran lang ni Benjo ang mga kasalanan niya. Yan ang karma niya. Ito na ang tamang oras. Sugurin na natin si Oryang habang abala siya sa pagkain. Habang sarap na si Oryang sa pagkain sa katawan ni Kuya Benjo, bigla nilang lumabas sina Itay, Aling Marita at mga kalalakihan ng baryo mula sa kanilang pinagtataguang malaking bato. Aha! Tama nga ang balita.
Buhay ka pa nga, Oryang! May sanimonyo ka talaga! Akala mo siguro makakapagtago ka habang buhay? Hindi mo ba inasahan na malalaman namin kung saan ka nagtatago, Oryang? Paano nyo nalaman kung saan kami nagtatago? Parang hindi mo naman kami kilala, Oryang. Albularyo kami ni Marita. May kakayahan akong matuntun kung saan dinala ni Benjo si Elia. At hindi nga ako nagkamali. Dito niya dinala ang sanggol. Ikaw ang albularyong kumupkop sa anak namin ni Benjo. Oo! Ako ang kumupkop, nag-alaga at nagmahal sa sanggol na gusto niyong patayin. Mga walang kwenta kayong magulang. Sarili ninyong anak, gusto niyong inispatsa. Mga demonyo kayo! Wala kang pakialam! Gusto ko lang siyang mawala sa landas ko. Hindi ko siya kailangan sa buhay ko! Gusto mong patayin ang anak mo dahil alam mong malaking banta siya sa'yo. Sa buong lahi ninyo, hindi ba? Natatakot ka sa sarili mong anak dahil mas malakas siya kaysa sa'yo. Lalo na kapag siya ay naging isang ordinaryong tao. Paano niyo nalaman ang tungkol dyan? Hindi na mahalaga kung paano. Ang mahalaga, katapusan mo na ngayon. Talaga ba? Nakakatawa kayo. Nakaligtas ako noon sa inyo. Bakit? Tingin nyo, hindi ko kaya ngayon? Humanda kayong lahat! Dito mismo sa kuwebang to, kayo mamamatay! At pagkatapos ko sa inyo, isusunod ko ang sanggol! Ang dami mong sinasabi. Pero bago ka namin tapusin, gusto ko lang ipaalam sa'yo. Hindi na magiging aswang ang anak mo. Gagawin naming ordinaryong tao ang sanggol. Ano? Magiging ordinaryong tao ang sanggol? Ay, paano? Dahil albularyo kami ni Damian, alam namin kung paano aalisin ang sumpa ng pagiging aswang sa isang sanggol. Hindi! Hindi siya pwedeng maging ordinaryong tao! Hindi yan maaari! Hindi ko yan mapapayagan! Oh, bakit? Parang natatakot ka. Dapat ka lang matakot. Kahit mawala ang pagiging aswang ng anak mo, hindi na siya magiging banta sa iyo at sa lahi mo. Dahil kami na ang tatapos sa iyo at sa buong lahi mong salot! Nanlaki ang mga mata ni Oryang, Miss Ligaya. Hindi siya nakagalaw nang bigla na lang tumagos sa tagiliran niya ang isang mahabang sibat na gawa sa bakal at kahoy. Mga walang iyak kayo! Napaghandaan ninyo ko! Yang sibat na yan, hindi yan basta sibat lang. Benditado yan, kaya siguradong manghihina ka, aswang! Napasubsob sa lupa si Oryang. Gusto sana niyang gumante pero Hindi pa ako tapos sa'yo! Oh! agad siyang sinabuyan ni Aling Marita ng katas ng kalamansi sa mukha. Napasigaw si Oryang sa tindi ng sakit na halos matunaw na ang balat niya sa hapde. Oh! Bakit ka sumisigaw ngayon? Akala ko ba may plano kang gumanti sa amin, ha? Eh, wala ka naman palang binatbat! Patayin na natin ang aswang na yan! Bago pa makaligtas ulit yan! Ganun nga ang ginawa nila. Habang halos hindi na makagalaw si Oryang sa tindi ng sakit, sabay-sabay siyang pinagtulungang saksakin ng mga kalalakihan sa baryo gamit ang mga sibat. Ang iba naman, walang tigil sa paghampas sa kanya ng buntot pagi. Paulit-ulit, walang pahinga. Kaya hindi na siya nakatakas pa. Babayaran ninyo ito. Kapag nakabawi ako ng lakas, babalikan ko kayo. Lahat kayo. Akmang-akmang tatakas sana siya. Pero isang mabilis na galaw lang mula kay Mang Damian at Mamatay ka na, aswang! sa isang iglap,
Napugutan ng ulo si Oryang. Nang tagpasin siya ni Itay gamit ang itak na gawa sa pilak. Gumulong sa lupa ang ulo ng aswang. Habang ang katawan niya ay kumikisay pa. Bago tuluyang bumagsak at hindi na muling gumalaw. Wala na siya. Tuluyan na nating napatay ang aswang. Damian! Halika rito! Si Elia! Dali-daling nilapitan ni Itay si Elia. Nakahiga ang sanggol sa mga tuyong dahon. Umiiyak. Pero iba na ang iyak niya. Hindi na kagaya ng dati. Elia? Diyos ko! Hindi na kagaya ng dati ang iyak niya. Ngayon, meron ng emosyon. May damdamin na. Isa na siyang normal na sanggol. Nagtagumpay tayo, Damian. Akala ko matagal pa bago umepekto ang ritual. Pero ang bilis ng proseso. Mukhang lumaban ang katawan ni Elia. Gusto rin niya maging tao. Gayon, malaya mo na siyang mahalin at alagaan, Damian. Wala na ang dilim na bumabalot sa kanyang Sandali lang. Sigurado ba kayo na hindi na siya aswang? Oo. Tagumpay ang ritual na ginawa namin ni Marita. Wala nang dapat ipaglala ang buong baryo. Patay na si Oryang at si Elia. Isa na siyang ganap na tao. At kung sakaling sumugod dito ang mga aswang na kalahi ni Oryang, para na rin nilang hinukay ang sarili nilang libingan. Dahil habang si Elia ay nasa panig natin, ligtas tayo. Ang pagiging isang ordinaryong tao niya, yan ang tunay na kahinaan nila. At nagtagumpay nga sina Itay at Aling Marita sa ginawa nilang ritual. Lumipas ang mga araw, naging normal na bata si Elia. Wala na ang lahat ng kakaibang katangian niya noon. Ngayon, masaya niya nang tinatamasa ang buhay sa labas ng kadiliman. Lumaki siyang matalino, masipag, mabait at magalang. Si Itay at Aling Marita ay nanatiling magkaibigan. Kahit isinumbong ni Aling Marita si Elia noon sa mga taga-baryo, napatawad na siya ni Itay. Alam kasi ni Itay, ginawa lang yon ni Aling Marita para sa kapakanan ng lahat. Ako naman pinili kong mamuhay ng simple. Hindi ko sinundan ang yapak ni Itay bilang albularyo. Umalis kami sa baryo at lumipat sa ibang lugar. Gusto naming kalimutan ang lahat ng nangyari. Miss Ligaya, sa ngayon wala na si Itay. May sarili na rin akong pamilya at matanda na ako. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko ang lahat ng nangyari noon. Si Elia may asawa na rin. 2 na ang anak niya. At ang totoo, pinili naming itago sa kanya ang buong katotohanan na dati siyang aswang. At aswang ang kanyang ina upang bigyan siya ng pagkakataong mabuhay ng normal. Malaya sa takot, galit at paghuhusga. Dahil ang mga lihim na yon, hindi na niya kailangang dalhin pa. Hanggang dito na lang ang aking kwento at sana'y nagustuhan ninyo. Pero bago ako tuluyang magpaalam, mag-iiwan ako ng isang tanong. Kung kayo si Itay, gagawin niyo rin ba ang ginawa niya? Kukup-kupin niyo rin ba ang isang sanggol? Kahit alam niyong may dugo itong aswang. I-comment niyo sa comment section at babasahin ko yan kapag napili ang aking kwento. At huwag niyong kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa channel na ito. Maraming salamat at magandang araw muli sa inyong lahat.